pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa iyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa iyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa inyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa inyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. 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 Jesus, wala nang gaganda pa sa inyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala nang gaganda pa sa inyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan.
ka, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa iyong ngalan, wala nang iinang tanging pangalan, dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, amin ang lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, hain ang lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, hain ang lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ating Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, purihin ng Panginoon, at ngayong gabi muli tayo po ay
nagkakasama-sama sa ating platform na ito upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa lahat po ng mga kapatiran na nakatunghay po ngayon sa atin. Nakita ko nga po, marami na rin po tayong mga kapatiran na naririto kasama po natin na nakalive. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, muli sa ibang bansa. So muli, pagbati po sa inyo. Sa mga naririto ngayon sa Pilipinas, mapagpalang gabi po. At sa mga kapatiran po natin sa ibang bansa, lalo na po sa Dubai, isang mapagpalang tanghali po o araw sa inyo dyan. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. At muli tayo binigyan ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong gabi, ngayong araw na ito, o sa ngayong oras na ito, para makapag-aral ng salita ng Diyos. Muli, isang pagbati po sa inyo dyan, sa mga kapatiran mo natin sa Puray, siyempre sa panguna po ng ating Pastor Elmer, isang mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Nakita ko yung mga leaders ng ating bahay sambahan dyan, purihin ng Panginoon. Muli, paalala po sa mga kapatiran mo natin na nasa Puray, this coming May 24 po, yung ating water baptism po, diyan nagaganapin po sa inyong simbahan. Kasama po sa panguna po ni Pastor Archie, siyempre kasama po ang ating kapatid na si Sister Irma at mga ilang kabataan para po maisakatuparan ang water baptism. And nagdadala po ang ating Panginoon kasi ang dami pong nagpatala doon sa message po sa akin Pastor Archie sa 20 po ata yun. And itong paparating na weekend po, pagkatapos po kasi sa Puray, sa araw naman po na Linggo, ay yung mga kapatiran naman po natin dito sa Peace of Harvest Christian Ministry, mga nasa dito sa Marikina, na Ormang Karatig po, mga 12 po ata sila. So, kumbaga, binibless po talaga na ating Panginoon ang ating simbahan at maraming mga kapatiran ang tumutugon sa tawag ng pananampalataya at pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon. Isa po yan sa pagde-declare ng ating faith sa ating Panginoong Hesus ay ang pagbabautismo sa tubig. Pero sabi nga po, ano po yan? Hindi po yan sapilitan. Kaya sa mga taga-Puray, sa mga kapatiran natin, bago ho mag-alas 10 ng Sabado, darating po sila Pastor Archie dyan. And then by 10 o'clock, meron pong water baptism class kung saan ipapaliwanag pong maigi kung ano po yung gagawin o yung gawain for that day, yung patungkol po sa water baptism o sa pagbautismo sa tubig, kung ano ang kahalagahan mo nito sa ating pananampalataya at bilang tagusunod ng ating Panginoong Hesus. Para mas lalo nyo maunawaan, bakit nga ba ako kailangan magpabaptize? Yan ho ay pusang loob po yan, wala hong sapilitan. Or dahil miyembro ka ng Peace of Harvest, kailangan mabaptize ka na. Hindi po ganun yan. Ang importante po dito yung ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Diba po? Yun po ang importante. Tapos, yun nga, kaya merong baptismal class kasi para mas maunawaan yung lubusan kung bakit nga ba kailangan magpa-water baptism. Ganun din sa ating mga kapatid sa Peace of Harvest Christian Ministry. This coming Sunday, after the service, 1 o'clock po yan sa tahanan po nila Brother Boy de los Reyes, sila chairman. Doon po gagawin ang ating water baptism. And ganun din po, bago po mag-umpisa, or yes, mga 30 minutes po iyon, ang baptismal class sa panguna po ng ating mga pastor, Pastor Archie. And then, after po nun, tutuloy na po yun sa water baptism proper. At huwag pong kalimutan magdala po ng pamalit na damit yung mga babautismo. At salamat sa Diyos kasi po pre-invite po ng ating Panginoon yung inyong gagamitin na baptismal gown. Ang pagkain ng Panginoon. So patuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kapatiran na tumutunghay sa ating Bible study ngayon at sa mga bumabati. Hindi ko na ho kayo mababati lahat. Pinaplas ko na lang po kung sino mga bumabati para maparating po. Hindi lang po yung pagbati ninyo sa akin, maging sa mga kapatiran natin na nakatungay ngayon. So purihin ng Panginoon sa buhay niyo po. At
bago tayo mag-umpisa, sige po, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mga Panginoon sa lahat, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na dinako niyo po kami sa pagkakataong ito na magkasama-sama, virtually, Panginoon. Hindi man po kami physical na magkakasama ngayon, kami naman po ay nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan na kayo ay mapapurihan, mapasalamatan, samba namin sa Espiritu at katotohanan, at higit sa lahat, Panginoon, makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Ito ay siyang magsilbing patnubay at gabay sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Alakaran po namin ito, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban at tuturuan. Sa pangalan ni Jesus, patuloy po kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba. Panginoon, inaamin po namin na kami po yung makasalanan at humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa buong araw na ito. Kung naisip po namin, nasabit po ng aming mga labi, Panginoon, na ikilos po namin, nagawa po namin, Panginoon. Hindi po nais-nais sa inyong harapan, lang na ganun din po, Panginoon, sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami pagkalinisin ng aming mga puso at isipan. Ng mga pangirendulo na aming Panginoong Jesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming gawain. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maging maayos ang daloy ng kuryente at ng internet connection, Panginoon, upang ang gawain ito ay hindi po maantala, Panginoon. At patuloy na kasiyahan kami ng Banal na Espiritu, magkakalayo man kami, malayang kumilos ang Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At patuloy, Lord, nabigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan, ay maunawaan po namin ito na naayon sa iyong katuruan at kalooban. At maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende. Salamat sa pribileyo na pinatulog mo po sa akin na magamit sa ganitong gawain sa pag-aaral ng iyong salita at mapangunahan ng mga kapatiran sa gawain ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi nga po, sa ating tema ngayong taon ay yung Matuwid kay Kristo 2025. Sabi nga po diyan, sa aklat po ng Kawikaan, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So, purihin ang Panginoon at meron nga po tayong tema po ng first quarter, tinuruan tayo o napag-aralan natin, napaalalahanan tayo na bilang Kristiyano upang maging matuwid kay Kristo, dapat meron po tayong pusong mapagpakumbaba. At ngayong second quarter naman po, ang tinuturo sa atin ay yung tumungo sa Diyos lang at hindi lang sa iba. At sa third quarter naman po, ibinawaksi ang kasalanan. At ang panglasa man po sa fourth quarter ay yung dumudulog sa Panginoon. At ngayong gabi, ang ating pag-aaralan na salita ng Diyos ay nasa aklat po ng Roma 5:1 hanggang 11. Kung kayo po ay may Bible, mas maganda po, nasabayan niyo po ang basahin yan. At alam ko po kasi kung naka-electronic Bible kayo, probably hindi niyo mabubuksan kasi gamit-gamit niyo po yung inyong cellphone para po makatunghay po tayo dito sa gawain natin. And just ko lang po para mas makita niyo po ng malaki yung ating babasahin sa aklat po ng Roma 5:1 hanggang 11. Ayan. Sabi po dito, purihin ng Panginoon, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan. Sa pamamagitan ng ang pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga.
At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Sino ba yung mga makasalanan? Tayo po yun. Tayo po yung makasalanan. Mahirap mangyari ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Verse 8, sabi po diyan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. At ngayong gabi, sabi nga po sa ating nabasa, kung titignan po natin iyan sa ating Biblia, lalo na po sa Mabuting Balita Biblia, sabi nyo dyan, pag-asa, ang pagbuo ng ating pag-asa. Sabi nga, diba po? Kumbaga, ang pagbuo ng ating pag-asa, yan po ang tema ng ating pag-aaralan ngayong gabi. Kaya, napakaganda po, no? Sabi nga po, nung nakaraang linggo, ang pundasyon ng ating pag-asa ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. At kamakailan lang natapos po ang eleksyon at naitalaga na ang mga nanalo o ang napili ng mga mamayang Pilipino. At yan po ay niloob ng Diyos. Kaya maaring ilan sa atin ay nalungkot dahil maaring baka yung sinuporta natin kandidato, hindi niloob na manalo. Pero sabi nga po, ang ating pag-asa, ang pundasyon ng ating pag-asa ay nakalagak lamang sa ating Panginoong Jesus. Hindi ho sa kandidato na ating sinuportahan o sa mga nanunungkulan o manunungkulan. Of course, patuloy na gawin natin ang ating mandato na patuloy ho natin ipanalangin ang ating gobyerno, lalo-lalo na po pag naupo na po yung mga nanalo sa nakaraang eleksyon. Muli, basahin po natin ang verse 1 to verse 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtiyatiyaga. At ang pagtiyatiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa ating. Purihin ng Panginoon. Ang katunayan natin sa ang katayuan po natin sa Diyos ay bunga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Sinabi po ng Apostol Pablo
na itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Ito ang simula ng buhay ng bawat mananampalataya. At ito ang nakakaapekto sa lahat ng ating ginagawa. At pagkakakilanlan, magpakailanman. Dahil kay Kristo, maaari rin tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa mundo natin ngayon o sa mundo na ating nilalakar, sa panahon natin ngayon, ang kapayapaan ay maaaring maging sanhi ng tensyon. Mahirap mamuhay ng walang kapayapaan sa ating kapwa, walang kapayapaan sa ating sarili, at wala ang kapayapaan sa Diyos, at manatiling may pag-asa sa buhay. Parang napaka-imposible uno. Ngunit ito ay posible lamang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin sa krus. Kung hindi naganap ang kalooban ng Diyos sa ating Panginoong Hesus o hindi siya lumakad sa plano ng Diyos Ama na nasa langit, malamang wala ho tayong buhay na walang hanggan. Hindi ho natin matatamasa ang kapayapaan na namumula sa ating Panginoon Hesus. Ngayong oras na ito, ating tatalakayin ang mga epekto ng pagiging matuwid, pagkakaroon ng kapayapaan, at higit sa lahat, ang pag-asa sa Diyos. Kasi nga, upang tayo ay mamuhay ng matuwid kay Kristo, dapat meron ho tayong pananampalataya patungo sa ating Panginoon. Ano po yung una? Una, ang ating pag-asa ay nasa kaluwalhatian na nagmumula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang ating pag-asa ay nasa kaluwalhatian na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga po sa verse 1, sabi nga po diyan sa verse 1 to 2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Dahil sa kapayapaang meron tayo sa Diyos at sa Diyos lang naman natin talaga yan nakukuha, maaari tayong tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa. Pwede tayong magsanay na tumingin sa Diyos. Ibig sabihin, ang focus lang ho natin nasa Diyos. Hindi kung kani-kanino o kung hindi ho sa gamit natin o sa sa kayamanan natin o sa tao. Hindi ho doon tayo nakatingin, kundi magsanay tayo na tumingin sa Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. Hindi sa ating kasalukuyang kalagayan at kung tayo ay mga nasa pagsubok. Kasi nga po, di ba, pagka masyado tayong nag-focus dun sa mga bagay na talagang pwedeng makapagpahina ho sa atin, lalo ho tayong manghihina. Lalo ho tayong mawawala ng kalooban. Lalo lang ho tayong malalayo sa Diyos. Kapag bumalik ang ating Panginoong Hesus sa kanyang kaluwalhatian, itataas din tayo ng Diyos kasama niya. Kung matatandaan niyo sa mga previous na aral na nating natatanggap kay Pastor Archie, iyan ho yun, na pag bumalik ang ating Panginoong Hesus, ang ating hangarin sa ating pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya, makasama tayo ng ating Panginoong Hesus. Kumbaga, masama na tayo sa rapture. Kung loloobin ni Lord na sa ating buhay ngayon, ngayon mangyayari, di ba po? Na hindi na natin pagdaanan yung 7 taon na paghihirap. Kumbaga, itataas din tayo ng Diyos kasama niya. Tayo ay magiging ganap at tatanggap ng buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Tayo po, bago ba kayo naging tagasunod ni Kristo, ano ang naging pananaw ninyo sa kinabukasan? Malamang baka sa atin, may mga nai-stress pa rin siguro or nai-stress sa mga panahon yun na, naku, paano kaya magiging kinabukasan ng mga anak ko? Kung ikaw naman estudyante, naku, paano kaya ang kinabukasan ko?
ito lang kami ngayon, gato ganyan. Nako, baka dahil ito ang namumuno ngayon, paano na kaya tayo, di ba po? So, pero iyan ho yung binabago ho sa atin ng ating Panginoon dahil alam natin na meron tayong kapayapaan sa Kanya at pwede rin tayong umasa sa Kanyang mga pangako, kahit anumang pagsubok na ating dinadaanan or madadaanan o anuman ang ating ang kasalukuyang kalagayan, mahirap man yan o hindi, lalo na kung mahirap, alam nating meron tayong pag-asa na matatagpuan lamang or makukuha lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, ang inyong lingkod, dati rin ho tayong isang numero 1 reklamador, na dati rin ho tayong numero 1 parang siguro kung nung mga panahon na hindi pa uuso ang social media. Or kung nung panahon na wala pa social media at meron na ng mga pagkakataon yung makakasama na rin ho tayo sa nakikibas sa mga yung parang ano tawag doon, yung lagi na lang nega, di ba po? Pero dahil ang ating pag-asa ay nasa Diyos na, naunawaan natin at kung sa tingin natin na talagang wala naman tayong magagawa doon sa sitwasyon, alam natin na meron tayong pwedeng lapitan at pwede nating i-angkla ang ating pag-asa kundi sa ating Panginoong Hesus. Ano po yung pangalawa? Ang pangalawa, ang ating pag-asa at pagkatao ay nauhubog kapag tayo nagtitiis sa paghihirap. Ulitin ko po, sabi po diyan, ang ating pag-asa at pagkatao ay nauhubog kapag tayo nagtitiis sa paghihirap. Roma 5:3-4, sabi po diyan, hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Ito, mukhang pag tayo nakita ng hindi mananampalataya, baka magtaka sila, grabe, nahihirapan na, nakukuha pang ngumiti. Nako, may mahal na nga sa buhay na namayapa na o graduate na, pero bakit parang masaya pa? Yun yung mga bagay na minsan or kadalasan di ho nila naunawaan. Kaya minsan sabi nila, bilib din ako sa inyo. Ang tindi na ng pinagsubok nyo, nakukuha nyo pang ngumiti or hindi man lang nakita sa itsura mo na parang sobrang yung lungkot na lungkot o stress na stress. Bakit? Kasi meron tayong Diyos sa buhay. Kasi alam natin na meron tayong pag-asa. Alam natin na kung ano man yung mga paghihirap na ating tinitiis ngayon, ito ay pansamantala lamang. Kaya nga, di ba yung pagsubok, lagi ho yung na-attribute sa isang bagyo. Meron ho bang bagyong nanatili ng isang linggo? Di ba po ang bagyo dumadaan lang sa Pilipinas? Wala namang bagyong nanatili ng isang buwan o buong taon. Kasi ganun din. Kaya nga sinasabi nga, grabe, pinagdaanan akong bagyo. Diba? Kaya kumbaga naihalong tulad ang pagsubok sa bagyo. Dadaan at dadaan, lilipas at lilipas din yan. Pero, depende yan kung anong pananaw na meron tayo o pananampalataya na meron tayo. Maaring daanan tayo ng bagyo, sa bagyong matumba na tayo. Maaari din namang madaanan tayo ng bagyo dahil alam natin at nananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus at ang ating pag-asa ay nakaangkla lamang hindi sa ating kakayanan o lakas, alam natin mapagtatagumpayan natin. At doon tayo mahuhubog. Di ba po? Kumbaga, mahuhubog ang ating pag-asa at pagkatao kapag tayo'y nagtitiis sa paghihirap. So patuloy, dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Meron ho bang taong, pag tinignan ho natin yung mga successful na tao na kilala ho natin, pag samasamahin ho natin sila, meron ho isang common ho sa kanila. Ano ho yun? Pagiging matyaga. Marami ho tayong mga kapatiran na nung araw nag-umpisa lamang lang din ho sa ganitong maliit na negosyo. Sabi nga, barya lang ang kinikita, barya lang ang tinutubo, pero nasaan sila ngayon? Bakit? Kasi nagtyaga sila. Andun kasi din yung pananampalataya nila na makikita at madidinig ng Diyos yung kanilang panalangin at nakikita ng Diyos sa kanilang mga kilos at gawa dahil yung gusto nilang ma-achieve dahil alam ng Panginoon na ang reason noon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganun din ho tayo, di ba po? Parang yung pagtsatsaga natin, marirewardan yan. Marirewardan yan ng
ng ating Panginoon na mabigyan tayo ng bagong pag-asa, magkaroon tayo ng kumbaga mahubog yung ating pagkatao dahil alam natin na sa ating pagtitiis na to, sa ating paghihirap, malalampasan natin yung mga yan. Sabi po dito sa verse 4, at ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kasi bakit po nagbubunga ng mabuting pagkatao? Kasi hinahumble ho tayo ng sitwasyon. Kumbaga, i-humble talaga tayo, di ba po? Parang kaya lagi ho natin panalangin, Lord, na yung mga blessing na natatanggap namin o yung mga blessing na tinatanggap ko ngayon, parang Lord, kumbaga lagi nating panalangin na huwag tayong madala sa tukso na ang focus natin mawala na doon sa nagbigay ng blessing. Na ang focus natin nandun na sa blessing na binigay nung nagble-bless. Kaya lagi nating gusto, ang focus natin nasa Panginoon. Tapos yung mga blessing na ating natatanggap, maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Para ano to, kumbaga parang isang tubig lang na tuloy-tuloy ang agos at maganda na namumultiply pa, parang tayo yung nagiging conduit. Kung isang linya lang patungo sa atin, pag lagpas sa atin, may mga sanga-sanga para mas maraming makadanas o maraming makaramdam ng pagpapala na ating natatanggap. Sabi nga na ating ni Apostol Pablo, hindi lang tayo dapat magalak sa mga pag-asa o sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa katunayan, dapat din tayo magalak sa ating mga paghihirap. Kasi alam natin na pag may paghihirap, merong yang kaakibat na kaginhawahan. At meron yan ang maghuhubog sa ating pagkatao. Sa katunayan, dapat din tayong magalak sa anumang mga pagsubok. Parang parang kakaiba, biro mo, may pagsubok na pero nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Habang gusto nating lahat iwasan ang paghihirap, nagdudulot ito ng maraming kabutihan naman sa ating buhay. Pagiging matatag, isang huyan, o ang hindi pagsuko at maging matibay sa anumang pagsubok. Bakit? Kasi nakaangkla ang ating pag-asa sa Diyos. Kasi ang focus natin, maging matuwid kay Kristo. Alam natin na, Lord, alam namin, hindi mo kami iiwan, malalampasan namin ito. Diba po? So, kumbaga, makadiyos na pagkatao at higit sa lahat, may pag-asa at ang pag-asang yan nakalaga sa Diyos. Hindi lang nais ng Diyos na tayo'y magtiis sa paghihirap. Nais niya na magalak tayo rito. Na, thank you Lord. Ibig sabihin, alam natin na, may mga trials, may mga pagsubok, may mga challenges sa buhay, pero alam mo sa sarili mo na hindi yan ibibigay sa iyo ng Diyos na hindi mo kaya lampasan. Kasi magtiwala tayo sa Kanya, hindi sa ating kakayanan. Kaya nga di ba lagi mo natin panalangin na mabigyan tayo ng karunungan at katalinuhan ng Panginoon na ma-discern natin yung mga bagay na hindi na natin kayang baguhin pa at yung mga bagay na kaya pa nating baguhin. Ibig sabihin, huwag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi na natin kayang baguhin. Pag-pray natin sa Diyos yan at ang focus tayo, ano yung kaya kong baguhin. Parang ngayon sa balita lamang po, by month of June, ang EDSA mula Guadalupe going to South, i-rehab yung kalye. Imagine niyo, ngayon nga walang nire-repair sa EDSA, sobrang traffic. How much more pagka nagsara ng ilang lane? Question, kung ikaw nagtatrabaho sa Makati o nagtatrabaho sa bandang South at tandaan mo, EDSA, may magagawa ka ba dun? Di ba po, wala. Ano yung pwede mong gawin? Mag-adjust ng paggising, mag-adjust ng oras ng biyahe. Yun ang kaya mong gawin. Yun ang pag-focus mo. Hindi yung focus ka dun sa sobrang traffic, malilate ako sa trabaho niya. May magagawa ka ba? Kaya mo bang pigilan ng gobyerno na ayusin yun? Parang ganito. Maaring yun ang unang reaksyon natin. Sobrang traffic yan. Ngayon pa nga lang, traffic na sa EDSA. Babawasan nyo pa ng linya. Pero dahil meron tayong pag-asa sa Diyos, sabihin lang natin, kailangan kong pumasok ng maaga, kailangan kong magbasta. Gabi pa lang, mamamalansya na ako para pagising ko bukas sa umaga, maliligo na lang, bihis, biyahe na.
Kasi pag natapos yung rehabilitation ng EDSA, bibilis na dalo ng traffic. Hindi man bumilis, pero magiging maayos naman ang biyahe. Kasi ngayon, no, pag dumano kayo sa EDSA, ano yan, kahit yung sementado, parang kayo nagpunta rin ng Puray. Maalog-alog yung sasakyan ninyo. Makaka-attesto dyan si Sister Wife, si Sister Jean, kasi everyday ho Makati pasok niya. Ganun ho, isang kalahating oras papunta, isang kalahating oras pa uwi. Kaya by June, kailangan, kung umaalis ho siya ng 5:30, kami ho, pag may meeting din ho ako, ang lingkod sa Makati. Yung 5:30 na alis, hindi na uubra yun. Baka dapat, bago mag-5, makalis ka na ng Marikina. Sigurado makarating ho tayo maaga. So, ganun ho tayo. Kumbaga, nais ng Diyos, hindi ho tayo ninais ng Diyos na pahirapan. Kasi binibigyan tayo ng mga pagsubok, tinitingnan ng ating Panginoon hanggang saan ba ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Pero at anong pagsubok na yun, tiyak may reward yan or sabi nga parang may promotion niya. Tumatatag ang ating kalooban ng ating pananampalataya sa Kanya. Nagle-level up tayo. So kung parang kung tatanungin ko kayo sa palagay ninyo, bakit kaya pag-asa ang nagiging resulta ng paghihirap? Di ba po? Kasi alam natin na malalampasan natin yung kasama natin ng Diyos. At paano ba natin nakita sa mga mananampalataya at sa mga nakapaligid natin, sa mga kapatiran ho natin, tayo lumingon lang ho tayo sa church. Baka minsan piling ho natin, sobrang tindi ng pagsubok na ating pinagdaanan, baka hindi ho natin alam o hindi lang ho natin nakakakwento ng kapatiran. May mas matindi pa palang pagsubok sa pinagdadaanan, pero patuloy pa rin siya nakakangiti kasi ang kanyang pag-asa nasa Diyos. Diba po? Ano po yung pangatlo? Pangatlo, hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa sa Diyos. Hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa sa Diyos. Sabi nga po sa verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Napakaganda po nun, ano? Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Kaya kung tayo ay may tunay na relasyon sa ating Panginoon, meron na hong banal na espiritu na sumasa atin. Kaya nga po hindi ho pwedeng walang pagbabago mangyari ho sa atin kung taos-puso tayong lumalakad at sumusunod sa Diyos na ang hangarin natin ay maging matuwid kay Kristo. Or baka naman kasi naging Christian tayo, hindi sa puso, sa nguso lang. Kaya parang nangyari, naging miyembro lang or umaattend lang sa church, pero walang pagbabago. Or parang sinasabi nga po, nagiging Kristiyano lang tuwing Sunday, hindi yung buong linggo. Ang ating pag-asa sa Diyos ay nabubuo habang tayo ay nagtitiis at lumalago patungo sa Diyos. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Ito ay isang kapangyarihang or makapangyarihang payag tungkol sa kung sino ang Diyos at kung paano siya kumikilo sa ating buhay. Kaya nga, kung tayo po nabibless, maraming pagbabago sa ating buhay, sa mga pagsubok na ating pinagdaanan, wag din ho natin ikip yan sa ating sarili lamang. Yung mga ganyang bagay dapat na i-share yan. Kaya nga, napakaganda din yung nakikipag-fellowship po tayo sa mga kapatiran. Bakit po? Kasi pagka yan na ipahayag mo yung kabutihan ng Diyos sa pagsubok na nalampasan mo dahil alam mo tinulungan ka ni Lord, magugulat ka habang kinikwento mo yun, yung kapatid na-encourage na. Yung na-hype na yung kanyang espiritu na si brother na pagdaanan niyo, mas matindi pa pala yung pagsubok niya. Samantala ko, ito lang ang pinoproblema ko or ito lang ang iniisip ko.
di nakakalip pa ng spirit. So, importante po yan. Kung tayo ay aasa sa ibang tao o sa bagay, maaari tayong mapahiya or mabibigo lang mo tayo. 100% yan. Maaring mga ilang pagkakataon, yung ating pag-asa or yung ating pagtiwala sa tao o sa bagay, mapagbigay sa atin ng pag-asa, pero hindi ho sa lahat ng pagkakataon maibibigay niya. Kaya di ba, napakagandang senaryo ho dyan, nung pandemic, di ba? Kahit mapera ka, naranasan din nila yung pandemic nating naranasan. Minsan nga, wala na nga ho nagawa yung pera eh. Ganon din, di ba ho, sa mga taga-Marikina sa atin, nung naundoy ho tayo. May pera ka nga, wala ka naman mabili. Bakit? Binaha din yung palengke, binaha din yung grocery. Tapos, kung nakapila ka man, pag abot mo, wala ka nang mabibili kasi nabili na ng mga taong nauna sa iyo. Kumbaga, ibinibigay niya sa atin ang kanyang pag-ibig at hindi niya tayo bibiguin. Ang banal na espiritu ay nasa atin bilang mga mananampalataya. Nagpapatibay ng pag-ibig sa Diyos sa atin at nagsisilbing katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Tignan, yun yung napakaganda eh. Yung tayo ay yung tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kaya nga dapat ang ating pundasyon ng pag-asa ay sa kanila. Kasi nga, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling kasi nga siya ay Diyos. Diba po? Kung ating titignan, ano ba dapat tayo nito binabago ang ating mga pananaw sa buhay? Kaya nga, nabanggit ko po kanina na yung balita na ating natanggap na yun nga, magkakaroon ng rehabilitation ang EDSA, para sa atin, okay, sige, so be it. Kung yan ang plano at sa ikabubuti naman ng mga bumabiyahe ng EDSA, magtitiis tayo ngayon, eventually, pag natapos naman niya, magiging maayos kasi yun yung pananaw na binibigay sa atin ng Diyos. Panalangin mo natin lagi, nabigyan tayo ng pananaw na nagmumula sa Diyos para anumang mga matitinding pagsubok na ating pagdadaanan, alam natin na ito ay ating malalampasan. Dahil nakasalalay ang ating pag-asa sa Diyos. Hindi yung puro tayong reklamo, di ba po? So, paano nga ba dapat ito makaapekto sa ating mga salita, sa ating kilos, at sa ating pananaw sa mundo? Kaya nga, di ba po, dati sabi nga kung anong laman ng puso, labas sa bibig. Ngayon ho, sa social media, kung anong laman ng puso, type ng mga daliri. Kaya minsan, doon ho din nakikita yung karakter din ho natin bilang isang Kristiyano. Na ito ba yung Kristiyano? Ito ba yung born again Christian? Ito ba yung taga Peace of Harvest? Nakita ko, nag-viral siya. Bakit? Na-video siya kasi nakikipag-away sa kali, nakikipag-road rage. O kaya, nahuli kasi nandadaya ng timbangan sa palengke, yung negosyo. Ito, natulpo ng mga empleyado niya kasi hindi nagpapasweldo ng tao. Di ba po? Parang makaka-apekto ho yan sa atin. Dahil alam natin, dahil gusto natin or kalooban ng Diyos sa tayo mamuhay na matuwid kay Kristo, unti-unti, day by day, binabago tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa patnubay gabay ng banal na Espiritu. So muli, rika po tayo. Ang ating pinag-aralan po sa aklat po ng Roma 5:1-11 at ang ating pamagat nga po ay ang pagbuo ng ating pag-asa. At meron tatlong bagay na itinuturo sa atin ito. Sabi nga po, ang una ay ang ating pag-asa ay nasa kaluwalhatian na nagmumula sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang ating pag-asa at pagkatao ay inuhubog kapag tayo nagtitiis sa paghihirap. Pangatlo, hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa
sa Diyos. Ibig sabihin, pag tayo ay umasa sa Diyos, hindi ko tayo bibiguin. Mapangyayari ho ang lahat ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Hindi man ho natin yan makamtan dito sa lupa. Pero one thing for sure, kung tayo ay may personal na relasyon sa ating Diyos, tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong ganap na buhay na walang hanggan. Ang importante ho sa atin bilang Kristiyano, hindi naman ho yung buhay dito sa mundong to. Meron ho tayong calling, yung to make disciple, maipamahagi. Yun ang role ho natin dito, maipamahagi ang mabuting balita, maging living testimony tayo. Kaya nga gusto natin, ang ating goal is maging matuwid kay Kristo. Magamit tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita niya, sa kilos at gawa natin, pananalita, makita kung sino nag-ahari sa ating puso. Iba po. Kaya nga muli, ang pagbuo ng ating pag-asa, ang ating pag-asa ay nasa kaluwalhatian na nagbumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, Panginoong Jesucristo. At ang ating pag-asa at pagkatao ay nauhubog kapag tayo nagtitiis sa paghihirap. At hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa sa Diyos. Kaya kung ating pag-asa ay nasa Panginoong Hesus, mamumuhay tayo matuwid kay Kristo. Sabi nga, magiging kumbaga ang landas na ating tinatahak ay patungo sa Diyos. Ayan, diba? Mapagpakumbaba, tumutungo sa Diyos. Darating ang pagkakataon, maunawaan na natin na ito ang ating tungkulin bilang anak niya, wawaksin natin ang kasalanan, at higit sa lahat, habang tayo naririto, tumutulog ho tayo sa panalangin. Amen? Amen po ba? Sige po, type po natin dyan. Amen. Ayan. Tayo po ay purihin ng Panginoon sa oras na nagdaan na tayo ay nakapag-aral ng kanyang salita. Ayan, purihin ng Panginoon. Yung bumabate si Pastor Elmer. Mapagpalang gabi po. Pastor Elmer, ayan, bigyan ho natin ng paalala yung ating mga kapatiran dyan sa Puray na sa paparating na Sabado ay may water baptism po sa pangunguna po ni Pastor Archie. Hindi kasama din po si si Sister Irma o si Ninong Irma. Ayan, purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos kasi marami ho tayong naririto ngayon at kasama din ho natin yung mga kapatiran sa Puray at ganun din si Pastor Elmer kasama ho natin. So bago ho tayo magtapos sa panalangin muli, may mga ilang announcement lamang po at paalala. Prayer meeting po natin every day po yung ating dawn prayer, 5 a.m. to 6 a.m. Then every Friday, Saturday, Monday, ng gabi naman po yan, 8 p.m. to 9 p.m. Kung may mga prayer request po kayo, huwag po kayo mahiyang mag-message po din sa ating Facebook page. Yan po ay nare-receive po namin nila Pastor Archie at maipapanalangin po yan sa ating prayer meeting. Sa panguna po ng ating ministry na si Sister Amy Melendez. Yung umaga, gabi, may nananalangin po para sa ating simbahan. At gayon din, salamat po sa mga kapatiran ho natin na patuloy na sumusuporta sa panalangin sa ating simbahan at patuloy din sumusuporta sa financial na aspeto. Andyan po yung ating account number. So meron po tayong BPI account, peso account po yan, nakapangalan sa Peace of Harvest Christian Ministry, 00973301472. Video account sa mga kapatiran naman po natin nasa abroad at sa mararating po ng ating mga gawain ng Bible study. Kung kayo po ay hindi po ng Banal na Espiritu na patuloy na sumuporta, hindi lang sa panalangin, maging sa financial, ayan po yung ating dollar account. 100-330-318-489. BDO dollar account po natin yan. At ganyan din po, meron din po tayong GCash account. Kung di man kayo makakapunta sa simbahan, pwede rin po kayong magparating ng inyong love offering sa pamagitan po ng GCash, 0929-113-1947. Nakapangalan po yan kay Sister Bernice, yung ating treasurer. Yan lahat po ng yan, lahat po ng mga tulong, mga love offering ninyo, inuulat po yan ng ating treasurer sa aming quarterly meeting. At minsan po, monthly, nag-update po siya sa group chat ng mga board of elders kasama po ang ating pastor
At paalala po muli, meron po tayong Peace of Harvest Student Award Recognition. Isip ko lang po para mas lalo pong mabasa. Ayan, sabi dyan, Peace of Harvest Student School Awards Recognition this coming June 1. So may isang linggo pa po. Celebrating the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ in the lives of our students as we recognize their academic achievements for the past school year. Registration, nag-start na po yan last week. Then calling all graduates and awardees for the school year 2024 and 2025. Tama ba? Tama. 2024 and 2025. Para, ay, basta kung ano man yung kung may mga awards kayo or academic achievement, para ma-recognize po at maipanalangin din po ang ating mga kabataan o mga estudyante. So, paalala, next Wednesday po, Bible study po uli, pangunahan po muli tayo ng ating malapasor, si Pastor Archie, na kasalukuyan po atang nasa Tacloban pa. Sama rin mo natin sa panalangin yung kanyang safe travel pabalik po dito sa Quezon City. And so, purihin ng Panginoon. At ngayong gabi, tayo po nagtatapos na sa ating gawain. Salamat sa buhay ng ating mga kapatiran. Salamat sa Diyos. Tayo niloob niya muli na matapos ang ating gawain na magpatuloy ito at patuloy na sa mga darating pa na araw, patuloy tayo magsama-sama, hindi lamang po sa virtual, maging sa ating Sunday. Muli, paalala po sa mga kalalakihan, this coming Saturday, nananawagan ng ating OIC ng Men's Ministry, si Brother Vic, saka si Brother Greg, na this coming Saturday, 8 a.m. po, mag-i-start. Or may group chat naman tayo, mag-confirm na lang po doon. Kailangan po natin ng volunteer para linisin po yung area po nung sa musicians. Tatanggalin po kasi yung kurtina doon at yung mga egg trays na nandun. Kasi po, salamat sa Diyos, salamat sa mga panalangin nyo at mga offering ninyo. We are expecting na baka ho this coming Sunday, malamig na po ang ating simbahan. Kasi doon po ikakabit yung aircon. So, di ba po, napakabuti ng ating Panginoon. Pwede ba natin i-type dyan? Purihin ng Diyos. Amen. Kasi nga po, nilog ni Lord na magkaroon tayo ng bagong aircon para muli maging komportable lalo ang ating pagbibigay papuri pa salamat at pakikinig sa Diyos. Pero hindi ho yung lamig na talaga makakatulog ho tayo habang nagpre-preach ho ng message. Hindi ho. Para maging focus ho talaga natin doon sa preaching. Amen po ba muli? Sa mga kapatiran po, sa mga kalalakihan po, ano po yan, kailangan po natin ng volunteer kasi ayusin po yung simbahan po natin. Yung sa may left side ng stage, yung sa may drummer po sa musician, lilinisin po yung kasi yung isang aircon ho doon ilalagay para pag ikakabit po yung aircon, naka-ready na siya. So asahan po natin ang inyong pagtulong. Kaya salamat sa Diyos sa buhay niyo po. Kahit nandun ako kayo mag-type dyan na pupunta ako, magkita-kita ho tayo doon. At mapag-coordinate lamang po kay Brother Vic Soriano o kaya kay Brother Greg Melendez. Yan po rin ang Panginoon. Sige po, tayo po, bago tayo mag-iwawalay, tayo po ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa gabi na nagdaan, sa oras na nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong sinamahan at patuloy na pinangunahan sa aming Bible study na to. Salamat, Panginoon, dahil muli kami ay nakatanggap ng aral mo. Dalangin namin, Panginoon, sa patnubay gabay ng Banal na Espiritu, ito ay aming malakaran at makita ito sa aming buhay. Maging kasama kami sa kaluwalhatian. Panalangin po namin, Panginoon, na anuman ang dumating sa aming buhay, mabuti man o di mabuti, patuloy, Lord, ng aming pag-asa sa iyo lamang po namin iangkla. Mga pagsubok na aming pinagdadaanan sa mga patiran mo namin, Lord, na may mga pinagdadaanan po ngayon, Panginoon, patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng kapayapaan at patuloy, Lord, na madanasan nila o madama nila ang kabutihan mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat sa mga bagay, Lord, na pinagkakalob niyo sa amin, mga biyaya,
Kahit po sa gitna ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, tapat at dakila ka na dumidinig sa aming mga panalangin at po-provide lahat ng aming mga pangailangan. Salamat sa blessing, Lord, na pinagkaloob niyo po sa aming simbahan. Kakaroon na po kami ng mga bagong aircon, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na ginamit niyo na maging daluin ng mga pagpapalang ito. Maging sa mga kapatiran na magtutulong-tulong upang ayusin, ibasta ang aming simbahan para pag-install ng mga aircon units na ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay po nila. Hindi po, patuloy namin panalangin, Lord, na ingatan niyo po ang mga kapatiran sa Peace of Harvest Christian Ministry, lalo na po sa mga nakatatanda at sa mga kapatid po namin na may sakit. Panginoon, patuloy niyo po kaming yakaping lahat. Kaya patuloy, Lord, na aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin, Lord, na sa mga kapatiran ho namin na dumaraan sa mga pagsubok, bigyan niyo po sila ng katatagan ng kalooban at patuloy naman ang palataya, magtiwala sa inyo, at iaangkla ang kanilang pag-asa sa inyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, dalangin din po namin, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng kahinahunan, karunungan, katalinuhan upang matanggap po namin ang mga bagay na hindi po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya po namin baguhin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Panalangin po namin, Lord, sa mga araw pa, buwan, taon na loloobin niyo po sa aming buhay, patuloy po namin pinanghahawakan ng salita mo sa aklat po ng bilang sa 6:24-26. Sa mapangyari po ito sa aming buhay, sa mga kapatid na kasama ko po ngayon, sa mga kapanood po nito, sa maabot po nito, sa Peace of Harvest Christian Family, Panginoon, sa buong bansang Pilipinas, sa bansang Israel. Pagpalain nawa ating atang kami ni Yahweh, kahabagan nawa, subaybayan kami ni Yahweh, tingapi nawa. At bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa aming mapagpalang gabi po sa inyo lahat. God bless po. Ating purihin ang ating Diyos. 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 Buong puso, buong buhay, buong lakas, papurihan, awitan ng pagsamba, banal niyang galang. Ating purihin ang ating Diyos. Ating purihin ang ating Diyos. Huwag manalig sa iyong lakas at sa iyong karunungan. Siya lamang ang purihin at pagtiwala.